Marshall Peak, Kabanata Siyam. Pangarap na tindera. Sa buong High Heaven Pavilion, si Yang Kai ay pamilyar lamang sa isang tao, si Treasurer Meng sa kanyang harapan. Kung tutusin, kailangan niyang pumunta dito isa sa bawat buwan. Si Treasurer Meng ay may palayaw, dreamy Skinner. Bagamat isa lamang siyang maliit na contribution hall treasurer, ang pinakagusto niyang gawin ay ang pag-ipit ng contribution points sa mga alagad. Kung ang orihinal na presyo ng blood coagulation cream ay 10 contribution points, maaari siyang magbenta ng 2 bote para sa 3 bote. Napakasimple lang ng paraan niya, naglagay lang siya ng 2 bote sa 3 bote. Kung ayaw mong bumili, magwala ka. Siyempre, hindi madalas ginagawa ni Treasurer Meng ang ganitong bagay, ngunit paminsan-minsan lang. Bukod dito, ang kanyang mga target ay ang mayayamang disipulo. Tulad ni Yang Kai, ang ganitong uri ng kawawang multo, hindi man lang siya nagabalang tingnan sila. Bawat High Heaven Pavilion na contribution points ay mahirap makuha, paano nila matitiis na pagsasamantalahan ng ganito? So basically, ang bawat alagad na niloko niya ay magsusumbong sa Elder Council. Ang Treasurer Meng ay nakatanggap din ng mga babala mula sa Elder Council ng paulit-ulit, ngunit patuloy pa rin siya sa paggawa ng gusto niya, hindi natitinag. Gayunpaman, ang kanyang posisyon bilang treasurer ay hindi natitinag, at walang sino man ang maaaring pumalit sa kanya. Dahil dito, kinasusuklaman si Treasurer Meng ng hindi mabilang na mga alagad ng High Heaven Pavilion. Walang pakialam ang matanda sa sinuman, ngunit wala siyang magawa kay Yang Kai. Ito ay dahil minsan, nang tuwang-tuwa siyang nakatitig sa puwitan ng isang babaeng disipulo, nahuli siya ni Yang Kai nang walang kwenta. Isang matandang walang respeto. Anong uri ng iskandalo ito? Palibhasay na huli, nadama ni Treasurer Meng na kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo sa harap ni Yang Kai. Dahil din sa kadahilanang ito na pamilyar si Yang Kai sa matandang ito. Malabo ang matanda at makapal ang mukha. Sa isang iglap, inayos niya ang kanyang ekspresyon at tumingin kay Yang Kai. Mga lumang panuntunan. Ha? Matapat na tumanggo si Yang Kai. Hindi umimik si Treasurer Meng. Kumuha siya ng 10 pilak mula sa counter at itinapon ito sa harap ni Yang Kai, pagkatapos ay kumuha ng account book at itinala ito. Iniligpit ni Yang Kai ang mga pilak at nagtanong. Ilang contribution points ang mayroon ako ngayon? Inilibot ni Treasurer Meng ang kanyang mga mata. Nagtitipid ka ng 4 na contribution points kada buwan, kaya bawat buwan ay gumagastos ka ng 1 contribution point para ipalit sa 10 pilak. Ngayon ay 3 na lang ang natitira mong contribution points. Ano, gusto mo bang bumili ng 1 bote ng blood coagulation cream? Wala, nagtatanong lang ako. Ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at bamulong. Alas 12 pa lang, sa sobrang liit na halaga ng contribution points, hindi pa ito sapat para makabili ng medicinal herb. Sa ekspresyon ni Treasurer Meng, bamulong siya. Little Yang Kai, alam kong gusto mong gamitin ang baptizing marrow pill, ngunit ilang taon mo ba alam kung gaano katagal ito makakatipid? Lagi kang makakaipon ng sapat, di ba? Napangiti si Yang Kai. Naiwang tulala si Treasurer Meng habang iniisip niya sa kanyang sarili, sa bilis na ito, sa oras na mayroon kang sapat na pera, ang matandang ito ay patay na sa loob ng 100 taon. Pero Treasurer Meng, may isang bagay akong hindi maintindihan. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Magsalita ka, ang matanda ay naglagay sa isang isipan ng iyong sarili na maswerte, ako ay nasa mabuting kalagayan ngayon, na saloobin. Paano makikita ang isang napakamahal na baptizing marrow pill sa contribution hall? At bakit wala pang nakainom nito? Hehe. Tumiti si Treasurer Meng ng may pagmamalaki. Dahil ang baptizing marrow pill na ito ay sariling yaman ng matandang ito. Walang ibang nakakaalam tungkol dito. Ah, sayo yan. Natigilan si Yang Kai. Palagi niyang iniisip na ang baptizing marrow pill ay pag-aari ng High Heaven Pavilion, ngunit ito pala ay sa kanya. Hindi katakataka na binigyan siya ng matandang ito ng napakataas na presyo. Huwag kang magagalit. Tuwang-tuwang kinuha ni Treasurer Meng ang teapot sa counter at humigop. Bagaman sarili ko ito, hindi ko hahayaang samantalahin mo ako. Kung gusto mo, maaari kang gumamit ng sapat na kontribusyon na puntos upang ipagpalit dito. Ito ang palayaw ng matandang lalaki, Skin Reaper Meng, ay hindi para sa wala. Mag-iipon ako sapat. Tumanggo si Yang Kai. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Treasurer Meng. Tinindatan niya si Yang Kai at bamulong. Nabalitaan kong binugbog ka na naman kahapon. Pinandilatan siya ni Yang Kai at tumalikod para umalis. Sigaw ni Treasurer Meng mula sa likuran. Sabihin mo sa matandang ito, huwag kang magmadaling umalis. Ano ang dapat sabihin? Halatang natutuwa ang matandang si Meng sa kanyang kamalasan. Nang hindi hinintay na umalis si Yang Kai sa contribution hall, biglang naging marangal ang ekspresyon ng matandang si Meng. Nakatitig sa likod ni Yang Kai, sinabi niya sa malalim na boses. Munting Yang Kai, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang High Heaven Pavilion ay hindi isang lugar kung saan maaari kang manatili. Maya-maya ay bugbugin ka hanggang sa mamatay. Tumigil ang mga galaw ni Yang Kai, ngunit hindi siya lumingon. Bulong na lang niya. Wala akong mapupuntahan. Pagkatapos magsalita, umalis na siya sa contribution hall. Hinawakan ng matandang si Meng ang teapot gamit ang 2 kamay at bamaantong hininga. Talaga, bakit magabala? Pagbibinyag sa marrow pill. Hehe, paano magkakaroon ng kayamanan ang matandang ito?
Gumawa lang ako ng kasinungalingan para bigyan ka ng pag-asa, pero hindi ko akalain na siseryosohin mo. Bumalik muna si Yang Kai sa kanyang silid, ibinaba ang wallis, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng High Heaven Pavilion. Kinailangan niyang pumunta sa Black Plum Town 10 milya ang layo mula sa High Heaven Pavilion. Ngayon, gumamit na siya ng contribution point para palitan ng 10 pilak, kaya natural na kailangan niyang bumili ng pagkain. Ito ay isang bagay na ginagawa ni Yang Kai bawat buwan. Habang nasa daan, hindi nakaramdam ng pagod si Yang Kai sa unang pagkakataon. Dati, sa tuwing dadating siya sa Black Plum Town, namumula ang mukha, lalong bumibilis ang tibok ng puso at kinakapos siya ng hininga. Pero ngayon, wala man lang siyang naramdaman, medyo mainit lang ang katawan niya. Tiwala si Yang Kai na hindi siya makakaramdam ng pagod kahit na maglakad pa siya ng 100 milya. Dahil ba sa Golden Body? Biglang may naalala si Yang Kai. Kaninang umaga, habang nagwawalis siya ng sahig, nabangga siya ng hindi kilalang junior brother na iyon. Dahil dito, matatag siyang nakatayo habang ang kabilang partido ay natamba sa lupa. Noong mga oras na iyon ay hindi niya ito masyadong iniisip, ngunit ngayong naisip niya ito, halatang hindi ito maisip. Sa kanyang payat at mahinang katawan, kailan pa kaya ng ibang tao ang natamba sa lupa. Palagi na lang siyang kumakatok sa paglipad. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasasabik. Ang mga pagbabagong dinala sa kanya ng Golden Body ay hindi maliit. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi makikita sa maikling panahon. Tanging kapag unti-unti na siyang lumaki sa hinaharap ay dahan-dahan niyang matutuklasan ang kapangyarihan ng Golden Body. Nawala sa pag-iisip, hindi naka-recover si Yang Kai hanggang sa marating niya ang Black Plum Town. Tumingin siya sa kaliwat kanan, naglakad siya sa kaliwang bahagi ng kalye. Nais ni Yang Kai na pumunta sa isang tindahan ng bigas. Ang laki ng tindahan ng bigas ay hindi malaki. Ang may-ari ay pinangalan ng He, isang lokal na residente. Nagpatakbo siya ng isang maliit na negosyo, ngunit ang kanyang mga paninda ay tunay at hindi siya nanlaloko ng sinuman. Ito ang dahilan kung bakit palaging nakikitungo sa kanya si Yang Kai. Ang mga maliliit na tindahan na tulad nito ay matatagpuan sa lahat ng dako sa Black Plum Town. Napakasigla rin ng Black Plum Town dahil sa loob ng 100 milyang radius ng Black Plum Town, bukod sa High Heaven Pavilion, mayroon ding Stormhouse at Bloody Battle Gang. Mayroon ding hindi mabilang na iba pang maliliit na sekta at gang. Gayunpaman, ang maliliit na sekta at gang na ito ay maliliit na grupo lamang. Hindi tulad ng High Heaven Pavilion at sa iba pang dalawang sekta, wala silang sariling teritoryo. Dahil sa lugar na ito kaya napakaraming magsasaka ang pinalaki, ang Black Plum Town ay napakasigla at maunlad. Siyempre, hindi pa rin ito may kukumpara sa isang lugar tulad ng Central Capital. Pagkatapos ng lahat, ang Central Capital ay ang kabisera ng Great Han Dynasty. Habang naglalakad, hindi sinasadyang lumingon si Yang Kai sa paligid at natagpuan ng isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa isang eskinita. Ang mga taong ito ay tila may palihim na binabalak, ngunit ang isa sa kanila ay napakapuyat. Matapos mapansin ang tingin ni Yang Kai, agad niya itong pinandilatan ng napakabangis na ekspresyon. Bahagyang tumawa si Yang Kai, ngunit alinsunod sa prinsipyo na kung hindi siya masasaktan ng iba, hindi niya sila sasaktan, kaya binaliwala na lang niya ang mga ito. Gayunpaman, ang medyo nakapagtataka sa kanya ay ang isa sa mga taong ito ay mukhang pamilyar. Para siyang disipulo ng High Heaven Pavilion. Marshall Peak, Kabanata 10. Pagsira ng pera. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Yang Kai. Ito ay Black Plum Town, napakalapit sa High Heaven Pavilion. Normal para sa mga alagad na pumunta rito at gumawa ng ilang aktibidad. Hindi nagtagal, dumating si Yang Kai sa tindahan ng bigas ng He family. Inukupan ng tindahan ng bigas ang dalawang bahay sa kalye. Napakaunlad ng negosyo, at ang isang manggagawa ay abala sa paglabas-masok. Ang may-ari ng tindahan ng bigas ay nagkalkula ng isang abacus sa counter, habang ang may-ari ay binabati ang mga customer. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, unti-unting nabawasan ang mga taong bumibili ng bigas. Pagkatapos ay pumasok si Yang Kai sa tindahan ng bigas. May-ari. Bati ni Yang Kai. Ang may-ari, na halos 40 taong gulang, ay tumangala at ngumiti. Brother, pumunta ka ulit para bumili ng bigas. Mana, dumiretso si Yang Kai sa pinakamurang brown rice at itinuro ang bag. Bigyan mo ako ng bag. Tumanggo ang may-ari. Habang pinupuno ang supot ng bigas, nagalit siya. Brother, pumupunta ka para bumili ng bigas minsan sa isang buwan. Sapat na ba ito para makakain? Sapat na iyon. Sinabi ni Yang Kai. Sinungaling. Tumingin ang may-ari kay Yang Kai. Tingnan mo ang iyong mga braso at binti. Kung wala kang sapat na pagkain, paano ka magiging ganito? Sa liwanag umiti si Yang Kai. Nangangaso din ako sa mga bundok, para hindi ako magugutom. Ang may-ari sa counter na tila nagko-concentrate sa mga account ay hindi tumitingin at sinabi. Asawa, may lumang bigas dyan. Nakatago lang, ibigay mo sa kapatid. Pakikinggan ko ang may-ari. Tumiti ang may-ari at sinabi. Paano ito? Maliit din ang negosyo mo. Mabilis na ikan-away ni Yang Kai ang kanyang kamay. Diretso ang mukha ng may-ari. Bakit hindi natin kaya? Sa anumang kaso, ang lumang bigas ay puno ng mga uod at hindi maaaring ibenta. Ngunit ang may-ari ay nagsabi na ang mga uod na ito ay mas masustansya kaysa sa puting bigas.
Maghintay ka, ibibigay ko ito sa iyo. Habang nagsasalita, naglakad siya papunta sa likod ng tindahan. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng halo-halong damdamin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa tuwing pumupunta siya sa tindahan ng bigas para bumili ng bigas, mas madami ang ibibigay sa kanya ng mabait na may-ari at ng may-ari. Makakahanap din sila ng ilang mga dahilan, tulad ng pagsasabi na ang bigas ay puno ng mga uod. Sa katunayan, lahat ito ay masarap na puting bigas. Dahil dito, bahagyang nalungkot si Yang Kai, na naniniwalang walang tunay na pag-ibig sa mundo. Salamat, Uncle He. Bahagyang nanginginig ang boses ni Yang Kai. Tumiti ang may-ari at tumangala. Sino ba ang walang oras kapag sila ay nag-iisa? Kung ikaw ay nagugutom sa hinaharap, maaari kang pumunta dito. Wala kaming marami, ngunit mayroon kaming sapat na bigas. Ha? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo. Habang siya ay nagbubuntong hininga, may dumating pang 2 tao sa tindahan ng bigas. Sinalubong sila ng nag-iisang waiter sa tindahan na may mainit na mukha. Bago pa siya makapagsalita ay sinipa na siya ng isa sa kanila. Anong nangyari? Mabilis na tumakbo si Boss He palabas mula sa likod ng counter. Hinayla din ni Yang Kai ang waiter at tumingin sa 2 tao. Nakita niya na ang mga mukha ng 2 taong ito ay puno ng Hungarian pagpatay. Ang isa sa kanila ay may maputlang kutis at nakahawak sa kanyang tiyan. Siya ay tumingin lubhang mahina. Ay nalalayan siya ng ibang tao. Mayroon siyang baywang ng oso at likod ng tigre. Siya ang sumipa sa waiter. Sino ang boss? Sigaw ng umaalalay sa waiter. Ako. Mabilis na tumugon si Boss He. Si Boss He ay isa lamang ordinaryong mga ngalakal, ngunit ang 2 taong nasa harapan niya ay may mabangis na mukha at mga espada sa kanilang mga baywang. Mukha silang mabangis. Sa unang tingin, alam niya na hindi sila dapat ipagwalang bahala. Hindi siya naglakas loob na pabayaan ang mga ito. Wow, black-hearted boss, nagbenta ka talaga ng nakakalasong bigas sa kapatid ko. Tignan mo siya ngayon, naging ganito talaga ang isang malakas at malusog na lalaki pagkatapos kumain ng bigas mo. Karaniwang nakakalaban ng mabangis na tigre ang kapatid ko gamit ang kanyang mga kamao, pero ngayon malapit na siyang mawalan ng malay. Black-hearted boss, gusto mo lang kumita, hindi mo sineseryoso ang buhay ng tao. Natakot si Boss He kaya namutla ang kanyang mukha. Paano ito? Paano ito? Sumigaw muli ang lalaki. Paano ko malalaman? Bumili ang kapatid ko sa iyo ng kanin kaninang umaga at nagluto ng isang kaldero ng lugaw. Pagkatapos kumain, naging ganito siya. Buti na lang at hindi ako nakakain noon. Kung hindi, hindi ba ako sasama sa kapatid ko sa underworld? Puno ng malamig na pawis ang noo ni Boss He. Patuloy niya itong pinupunasan gamit ang kanyang manggas at sinabing, itong bayani, natatakot ako na may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ang nanay mo. Kung hindi niya kinain ang kanin mo, paano magiging ganito ang kapatid ko? Sigaw ng malaking lalaki. Malamig na tumingin si Yang Kai at kinuha ang lahat sa kanyang mga mata. Napakalinaw ni Yang Kai tungkol sa karakter ni Boss He. Tinutulungan niya siya paminsan-minsan at binigyan siya ng mga bagay ng librero paano magagawa ng ganitong uri ng tao ang ganitong uri ng bagay. Hindi pa banggitin, si Boss He ay hindi isang black-hearted. Kahit black-hearted businessman siya, hindi niya lalagyan ng lason ang binibenta niyang bigas. Kung kumalat ang bagay na ito, paano siya magnenegosyo sa hinaharap? Sinong maglalakas loob na bumili ng bigas sa kanya? Ang palusot na nakita ng 2 taong ito ay talagang bastos at hindi makatiis sa pagsisiyasat. Kaya naman, tiyak na nandito ang 2 lalaking ito para ay blackmail siya. Ngunit ang pamamaraang ito ay medyo masyadong mabisyo. Ito ay para lamang putulin ang kanyang landas sa kayamanan. Bagamat payat at mahina ang katawan ni Yang Kai, isa pa rin siyang cultivator. Siya ay bata pa at may dugo. Mabait din sa kanya si Boss He, kaya paano siya hindi maninindagan para kay Boss He at manood lang sa ginagawa nila. Tumayo siya ng may tuwid na mukha at sinabi sa malamig na boses. Kayong 2. Ano? Pinandilatan ng isa sa kanila si Yang Kai at naging mas irritable. Bago pa makapagsalita si Yang Kai, mabilis na tumayo si Boss He sa harapan niya at hinaranggan siya. Sumenyas ito sa kanya at dahan-dahang umiling. Uncle He. Natigilan si Yang Kai. Gumastos ng pera upang maiwasan ang sakuna. Mahinang sabi ni Boss He. Walang magawang bumuntong hininga si Kai Yang. Para sabihin ni Boss He ang mga salitang ito, malinaw na nakita niya ang intensyon ng 2 lalaki. Ngunit kapag binubuksan ang pinto para magnegosyo, kumikita ang pagiging mabait. Ang ingay kanina ay nakatawag ng maraming atensyon. Kung magpapatuloy ito, masisira ang reputasyon ng negosyo ng bigas. Kahit alam niyang nandito sila para i-blackmail siya, kailangang sumama ni Boss He sa kanila. Gusto lang niyang mabilis na paalisin ang 2 demonyong ito. Sa desperasyon, napangiti na lamang si Boss He at sabi, ang iyong kapatid na Nolasan ay dapat na walang kinalaman sa aking negosyo sa bigas. Nang marinig ito, magagalit na sana ang 2 lalaki, ngunit sinabi ni Boss He. Pero kahit walang kinalaman sa iyo, simula nang dumating ka sa negosyo ko ng bigas, hindi ako pwedeng tumabilang at manood. Ang kapatid mo ay sa sobrang sakit, hindi ko kayang makita siyang ganito. Mabuti pang mabilis na maghanap ng doktor. Siyempre, kung kulang kayong 2 sa pera, matutulungan ko kayong magbayad sa pagpapagamot.
Malinaw na ipinakita ng mga salitang ito na gusto niyang gumastos ng pera upang maiwasan ang sakuna. Kung talagang gusto siyang i-blackmail ng 2 taong ito, tatanggapin niya ito. Higit pa rito, ang mga salita ni Boss He ay maaaring hayaan ng mga bystanders na mahinuha ang katotohanan ng bagay. Hindi niya kailangang mag-alala na masira ang reputasyon ng negosyo ng bigas. Masasabing watertight siya. Sinong mag-aakala na wala ni Katie Ting na balak magkompromiso ang 2 lalaki? Ang tumulong kay Yang Kai ay biglang nagalit. Ikaw na black-hearted boss, sa tingin mo ba kaming 2 magkapatid ay mga bandido? Nakakahiya. Kaming 2 magkapatid ay matuwid at may malinis na budi. Ngunit ikaw, ang black-hearted boss, nagbebenta ilang nakalalasong kanin, nasaan ang konsensya mo? Ang mga salitang ito ay matuwid at makapangyarihan. Nakinig si Yang Kai sa gilid at kinukat ang kanyang mga labi. Sa ganitong uri ng pag-uugali, sa palagay mo ay maaari kang umupo ng tuwid at magkaroon ng malinis na budi. Natigilan din si Boss Lee on the spot. Ano? Hindi ba dumating ang 2 taong ito para i-blackmail siya? Nang hindi niya alam kung paano ito haharapin, isang matikas na binata ang lumabas sa karamihan. Ang binatang ito ay halos kasing edad ni Yang Kai. Guwapo siya, mapupulang labi at mapuputing ngipin. Sa isang sulyap, makikita na ang kondisyon ng kanyang pamumuhay ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Yang Kai. Ang kabataan ay maluwag na naglakad sa gilid ng 2 malalaking lalaki at umikot sa kanilang paligid na may labis na interes. Habang iniikutan niya ang mga ito, panay ang paghampas niya sa labi at pagklik sa dila. Ang iba ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit pinaikit niya Yang Kai ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala na habang papunta siya rito ay parang nakita niya itong 3 taong nasa harapan niya. Nasa eskinita iyon. Ang lalaking tumulong kay Yang Kai ay nakatitig lang sa kanya, at ang binata sa kanyang harapan ay naroon din sa oras na iyon. Hindi ba't nasa grupo ang 3 tao? Biglang naamoy ni Yang Kai ang matinding amoy ng kataksilen. Marshall Peak, Kabanata 11. Gumawa ka ng mabuti at ikaw ay iPad-adali sa langit. Ang alagad ng High Heaven Pavilion na biglang lumabas sa karamihan ay umikot sa 2 malalaking lalaki ng ilang beses. Medyo mapang-uyam ang kanyang ekspresyon at unti-unting napuno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Nakita ng 2 malalaking lalaki na may masamang balak ang bagong dating at kumunot ang kanilang mga kilay. Pinandilatan siya ng may hawak sa lalaki at galit na sumigaw. Ikaw little brat, niloloko mo itong tiyuhin. What do you want? Tumiti ang binata at tumayo sa harap ng 2 lalaki. Matalim niyang tiningnan ang lason na lalaki at sinabing, ang putla ng mukha mo, parang hindi magaan ang lason. Siyempre, sinabi ng malaking lalaking may hawak sa lalaki na may mabangis na ekspresyon. Kung hindi dahil dito, bakit hindi tayo magpapagamot na magkapatid at sa halip ay itataya ang ating buhay upang pumunta rito? Gusto naming ilantad ang itim na pusong amo at hayaan ang alam ng mga kapitbahay ang kanyang tunay na kulay upang hindi sila pumunta dito upang bumili ng bigas sa hinaharap. Namutla ang mukha ni Boss He. Hindi niya alam kung ano ang pakay ng 2 taong ito. Maiintindihan ni Boss He kung narito sila para mangikil ng pera, ngunit ang katotohanang narito sila para akusahan siya ng isang krimen ay talagang nakalilito. Hindi niya makita ang mga ito, habang siya ay nagmumuni-muni, mahinang nagtanong si Yang Kai. Uncle He, may nasaktan ka ba sa panahong ito? Si Boss He ay nag-isip ng mabuti at malungkot na sinabi. Hindi. Kung gayon ang iyong negosyo sa bigas ay humaharang sa landas ng isang tao sa kayamanan. Bagamat bata pa si Kay Yang, marami na siyang nakitang intriga sa mundong ito, kaya mabilis niyang naisip ang posibilidad na ito. Ang isang maliit na negosyo, paano ito haharang sa landas ng isang tao sa kayamanan? Paulit-ulit na umiling si Boss He. Kakaiba yun. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa field, sinusubukang alamin ang posibilidad ng bagay na ito, ngunit hindi pa rin niya ito maisip. Sa gitna ng parang, ang kabataan ng High Heaven Pavilion ay biglang nginisyon at galit na sumigaw sa maputlang mukha ng lalaki. Mag-ingat ka. Habang sumisigaw siya, ginamit niya ang Black Tiger Steals the Heart technique at dumiretso sa puso ng taong Nolson. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang laso na lalaki na may desperang ekspresyon at walang katapusang umuungol mula nang siya ay lumitaw, na para bang tatahak na siya sa pintuan ng impyerno, ay talagang mabilis na tumalon pabalik nang tumama ang kamao. Siya ay may magandang tindig na kasing tahimik ng isang birhen at kasing liksi ng isang tumatakas na kuneho. Sa sandaling kumilos siya, ang maputlang puti sa kanyang mukha ay agad na nawala, at siya ay naging walang kapantay na kulay rosas. Naghiyawan ang mga nanonood sa gulat. Halatang nabigla sila sa biglaang pangyayari. Nolson siya. Ang kabataan ng High Heaven Pavilion ay tumingin sa 2 malalaking lalaki na may panlilibak. Kahit na Nolson ay mayroon ka pa ring kasanayan, ang isang ito ay humahanga sa iyo. Naging berde at puti ang mukha ng 2 lalaki matapos malantad ang kanilang pakana. Para silang Nolson talaga. Nagbulungan din ang mga nanonood. Hindi sila tanga. Paanong hindi nila malalaman ang katotohanan ng bagay na ito matapos itong makita? Hindi alam kung ano ang layunin ng 2 lalaking ito, ngunit talagang nagpanggap sila na nilason at sinisiraan ang Hickland's Rice Store, ngunit inilantad ng binata mula sa High Heaven Pavilion. Sa loob ng ilang panahon, ang bukid ay napuno ng paghamak sa 2 lalaki at papuri para sa kabataan ng High Heaven Pavilion.
Ang kabataang ito mismo ay napakakaibig-ibig, at sa pagkakataong ito, nakumpirma na ang titulong Young Hero. Bahagyang napagtanto ni Yang Kai na ito ay isang sabuatan ng dalawang tao. Ito ay isang paglalaro ng kabayanihan, pagtulong sa mahihina, at pagkatapos ay bina-blackmail sila para sa pabor. Kung hindi niya sinasadyang makita silang magkasama habang papunta rito, natatakot siya na baka naloko siya. Pero bakit nila pinapahirapan ang sarili nila ng ganito? Hindi na nakapagpanggap ang dalawang malalaking lalaki. Matiim nilang tinitigan ang kabataan ng High Heaven Pavilion at sinabing, "Brat, sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa negosyo ng kapatid ko." Buong pagmamalaking sinabi ng kabataan ng High Heaven Pavilion. Ito ay alagad ng High Heaven Pavilion, Sassafras. Nang marinig ang tatlong salita ng High Heaven Pavilion, ang isa sa mga malalaking lalaki ay mukhang natakot at nahihirapang sinabi. Kaya ito ang disipulo ng High Heaven Pavilion. Hindi katakataka na ipinanganak kang dragon sa mga tao. Ngayon, tayong dalawang magkapatid ay umamin ng pagkatalo. Brat, tatandaan kita. Magkikita rin tayo balang araw. Ang mga salitang ito ay tila napag-usapan na noon pa, kaya gustong tumawa ni Yang Kai. Tumisi si Sassafras. Palem, hindi kita makikita sa labas. Ngayon na umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, kung walang mga hindi inaasahang pangyayari, malamang na umalis ang dalawang malalaking tao. Tapos itong si Sassafras ay papurihan ng lahat, lalo na ang pasasalamat ni Boss Lee. Ngunit ayaw ni Yang Kai na may tago si Boss Lee sa dilim. Sinamantala ang hindi pag-alis ng dalawang tao, mabilis siyang sumigaw. Hindi mo sila mapapaalis. Ang mga taong ito ay kasuklam-suklam, nag-frame ng isang mabuting mga ngalakal. Ngayon ay his rice store. Kung hindi mo sila tuturuan ng leksyon, bukas ito ay magiging tindahan ng damit ni Liu at pangkalahatang tindahan ni Jiang. Karamihan sa mga nanonood ay mga may-ari ng tindahan sa malapit. Nanonood lang sila ng palabas, ngunit nang marinig nila ang mga katagang ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagtibok ng kanilang puso. Tama, paano nila hinayaang umalis ang dalawang taong hamak na ito? Kung hahayaan ko sila ngayon, paano kung bukas pumunta sila sa tindahan ko at gumawa ng gulo? Hindi ba ako mawawala ng pera at mawawala ang aking reputasyon? Sa oras na iyon, hindi ako magiging kasing swerte ni Boss Lee. Sa pag-iisip nito, agad na tumayo ang mga taong papaalis na at tumingin sa dalawang malalaking lalaki na may hindi magiliw na ekspresyon. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang bakas ng pagkagulat at gulat sa mga mata ni Sassafras. Sa oras na ito, sinundan din ni Sassafras ang pinanggalingan ng boses ni Yang Kai at tumingin sa kanya. Nagtama ang mga mata ng dalawang tao, at agad na inayos ng huli ang kanyang ekspresyon. Humalaklak si Yang Kai sa kanya at sinabing, "Junior brother, gaya ng kasabihan, gumawa ng mabuti hanggang sa wakas. Bakit hindi ikaw at ako ang magsama sa dalawang taong ito?" Nakita ni Sassafras na payat at mukhang mahina ang katawan ni Yang Kai, pero tinawag niya talaga itong junior brother. Ngayong nasira ang kanyang plano, hindi niya maiwasang menas. "Sino ang junior brother mo?" Sinabi ni Yang Kai. "Ako rin ay isang disipulo ng High Heaven Pavilion. Mahigit 3 taon na akong nasa sekta." Hindi nakaimik si Sassafras. Kapatid niya talaga ito. Huwag na tayong mag-usap ng walang kwenta. Si Yang Kai ay humakbang pasulong at sinabi ng may malakas na pakiramdam ng katwiran. Kapag tayo ay lumakad sa mundo, ang pinakamahalagang bagay ay ang salitang kababayanan. Ang pagiging magalang ay tungkulin ng ating henerasyon. Kapatid, hindi mo maaaring hayaang magmanapaliya si junior brother lahat. Ngayon, ikaw at ako ay magkapit-bisig para pabagsakin ang dalawang kasuklam-suklam na tao. Bibigyan natin ng hustisya si Boss Lee at bibigyan natin ng hustisya ang Black Plum Village. Ang kanyang talumpati ay nagpalakpakan sa mga tao. Labis na nag-aalala si Sassafras. Pakiramdam niya ay kinaladkad siya sa isang barkong pirata ng kapatid na ito na hindi niya kilala. Ngayon, hindi siya makababa kahit gusto niya. Nakatingin din sa kanila ang dalawang lalaki. Tumangala si Sassafras sa kanila at hindi maiwasang makonsensya. "Junior brother, tara na." Hinawakan ni Yang Kai ang balikat ni Sassafras at dumiretso. Ano ba naman ta? Gustong umiyak ni Sassafras ngunit walang luha. Saan nang galing itong brother? Sinira niya talaga ang plano ko. Ngunit dahil dumating na ito sa puntong ito, walang magawa si Sassafras. Mabilis siyang lumapit sa dalawang lalaki at sinenyasan sila ng kanyang mga mata. Sinenyasan niya ang mga ito na manatiling kalmado at humanap ng pagkakataon na palayain sila. Bahagyang tumanggo ang dalawang lalaki. Ang lahat ng ito ay nakita ni Yang Kai at nakumpirma ang kanyang hula. Nag-aalala si Boss Lee na si Yang Kai ay dahado, kaya kumuha din siya ng timbang at sumugod. Siya ay sumigaw. "Mga kapitbahay, matanda at bata, huwag lamang manood ng palabas. Halina at tulungan ang dalawang maliliit na kapatid na ito." Dahil humakbang na si Boss Lee, sumigaw din ang shop assistant ng tindahan ng bigas para ipakita ang kanyang katapatan. Sumugod din siya na may dalang isang walang laman na cloth bag sa kanyang kamay. Kanina lang, sinipa siya ng isa sa dalawang lalaki, kaya natural, gusto niyang maghiganti. Sa pangunguna ni Boss Lee, ang mga nanonood ay tumigil sa panonood at lahat ay dumagsa. Saglit na punong-puno ng tao ang harapan ng He Family's Rice Store. Noong una ay walang pakialam ang dalawang lalaki, ngunit pagkatapos nilang makita ang tagpong ito, natakot sila kaya namutla ang kanilang mga mukha.
Nagkaroon lang sila ng oras para sabihin. Huwag mong hampasin ang mukha ko. At pagkatapos ay tumingkayad sa lupa na ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Marshall Peak, Kabanata 12. Ang Pandaraya. Bagamat ang mga ngalakal sa kalye na ito ay pawang mga ordinaryong tao, sa sandaling ito, sila ay talagang sumambulat na may napakalakas na pakikipaglaban. Ang mga ngalakal na ito ay higit pa o hindi gaanong na-extort ng kanilang pera, at higit nilang kinasusuklaman ang gayong mga tao. Ngayong may target na silang mailabas ang kanilang galit, paano sila magiging maluwag? Lalo na ang waiter ng His Rice Company, binato niya ang 2 bag ng tela sa ulo ng 2 lalaki, tig-isa bawat tao, at marahas na binugbog. Sa oras na ito, mas matindi silang binugbog ng mga tao. Dahil hindi makita ng 2 lalaki kung sino ang bumugbog sa kanila, natural na hindi nila kailangang mag-alala na parusahan sila mamaya. Nagkaroon ng lakas sa mga numero, at nag-show lang si Yang Kai. Bago pa man siya makagawa ng anuman ay siniil na siya ng mga ngalakal. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting huminto ang mga ngalakal, naiwan lamang ang 2 lalaki na nakakulot sa lupa at humahagulgol. Ang mga telang bag na nakatakip sa kanilang mga ulo ay pinalipad din. Tumingin si Sassafras sa loob at nagmura sa kanyang puso. Naninikip ang talampakan niya. Ang 2 matangkad at matipunong lalaki, na sa orihinal ay napakatangkad at matipuno, ay nawalan na ng ilong at mata. Namamaga rin ang mga mukha nila na parang ulo ng baboy. Muntik na silang bugbugin to the point na kahit sarili nilang ina ay hindi na sila makilala. Ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil ang 2 lalaking ito ay walang gaanong lakas. Bagamat may mga espada sila sa kanilang baywang, ito ay para lamang sa pagpapakita. Kung sila ay talagang mga eksperto, bakit nila pakialam ang mga pag-atake ng mga ordinaryong taong ito? Ngunit muli, bakit ang isang tunay na dalubhasa ay gagawa ng gayong karuming bagay? Matapos bugbugin ang 2 lalaking ito, naramdaman ng lahat ng mga ngalakal na naglabas sila ng kanilang galit, ngunit nagtipon pa rin sila sa gilid at tumangging umalis. Naramdaman ng 2 lalaki na hindi maganda ang hitsura ng mga tao, at sila ay natakot. Inabot ng isa sa kanila ang nanginginig niyang kamay kay Sassafras at mahinang sumigaw. Su. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Sassafras, at umungot. Ano ang ibig mong sabihin sa malambot? Gusto mo bang bigyan kita? Nakita ito ni Yang Kai at natawa sa kanyang puso. Lumakad siya pasulong at malakas na sinabi. Itong 2 kasuklam-suklam na tao, hindi ko alam kung gaano karaming mga ngalakal ang kanilang sinaktan sa pamamaraang ito, na pinipilit ang mga tao na sirain ang kanilang mga pamilya. Ito ay talagang kasuklam-suklam. Ang mga salita ni Yang Kai ay medyo pinalaki, ngunit ang mga taong naroroon ay pawang mga ngalakal, at sa ilang sandali, nakaramdam sila ng simpatiya. Dumura pa ang waiter ng His Rice Company. Ba, mabahong bagay na karapat dapat mamatay, ang lakas ng loob mo na pumunta dito sa aming kumpanya ng bigas at kumilos ng napakasama. Naglalabas lang ng galit ang waiter, pero sinong mag-aakalang susundan agad ni Kaiyang? Ang ganitong klase ng tao ay karapat dapat talagang mamatay. Itong junior brother, bakit hindi ikaw at ako ang pumatay sa isa sa kanila? Sa ganoong paraan, hindi na sila makakapagdulot ng anumang gulo sa hinaharap, ito ay isang paraan ng hustisya para sa langit. Pagkasabi niya nito ay nagulat ang lahat, at ang 2 lalaking nahulog sa lupa ay may malamig na pawis sa kanilang mga noo. Nakasindak silang tumingin kay Yang Kai. Hindi nila akalain na ang payat na binatang ito ay magkakaroon ng ganito kalupit na puso. Tinitigan ni Sassafras si Yang Kai upang tingnan kung nagbibiro siya, ngunit seryoso ang mukha ni Yang Kai, at halatang seryoso. Sa totoo lang, kahit na ang 2 lalaking ito ay kasuklam-suklam, hindi sila karapat-dapat na mamatay. Ang mga salita ni Yang Kai ay walang alinlangan na masyadong malupit. Nauuto na sabi ni Sassafras. Brother, sobra na to, di ba? Sobra. Umiling si Yang Kai. Kung magtagumpay sila ngayon, natatakot ako na malugi ang kumpanya ng bigas ni Boss He. Kapag nalugi na ang kumpanya ng bigas ni Boss He, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Pinipilit nito ang mga tao sa desperado na sitwasyon. Sobra naman ang pagpatay sa kanila. Dapat mong malaman na ang isang tao ay kailangang magbayad ng isang presyo para sa lahat ng kanyang ginagawa. Noong una, nang marinig ng mga ngalakalang mungkahi ni Yang Kai na pumatay, medyo nag-aatubili sila. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, nadama nila na ito ay medyo makatwiran, at sa ilang sandali, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pero sa bagay, gusto man nilang pumatay, hindi naman nila kailangan gawin, kaya nanood na lang ang lahat. Gustong ibuka ni Boss He ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinigilan siya ni Yang Kai ng isang tingin. Pero kahit ganun, hindi ka basta-basta makakapatay ng tao. Balisa talaga si Sassafras, hindi niya akalain na magiging ganito kalupit at walang awa itong brother na nasa harapan niya. Ang kanyang orihinal na plano ay hayaan ang 2 lalaking ito na lumabas at suruan si Boss He, at pagkatapos ay siya mismo ang lutasin ang problema. Sa ganitong paraan, si Boss He ay magpapasalamat sa kanya, at ang kanyang layunin ay makakamit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang malupit na nakatatandang kapatid ay lalabas at gusto siyang patayin sa bawat pagliko. Ito ay napakasama. Kitang-kita ni Sassafras na ang 2 lalaking nasa lupa ay nakatingin sa kanya na may pagmamakaawa, umaasang mailigtas niya sila. May bahid pa ng pagbabanta sa mga mata na iyon.
Paanong hindi maintindihan ni Sassafras ang kanilang kahulugan? Lahat tayo ay mga tipaklong na nakatali sa iisang lubid, kung hindi tayo magsasaya, hindi ka rin magsasaya. Oo, ganyan ang mga mata. Sa oras na ito, ngumiti si Yang Kai at sinabi. Junior brother, ginagamit ng mga iskolar ang literatura para guluhin ang batas, at ang mga chivalrous na tao ay gumagamit ng martial arts para labagin ang batas. Sa ating henerasyon ng Jianghu, sino sa atin ang hindi nakapatay ng ilang tao hindi kaya ni Junior brother? Oh, kilala nyo ba ang isa't isa? Kaya ayaw nyo silang patayin. Bumilis ang tibok ng puso ni Sassafras, bigla niyang nilinggan si Yang Kai, sa pagtingin na nakatingin ito sa kanya ng may pilyong ngiti. Brother, anong ibig mong sabihin? Nanlamig ang mukha ni Sassafras, naisip niya, hindi kaya nakita ang kanyang plano. Pero mula umpisa hanggang matapos, wala siyang ibinunyag na kapintasan, paano siya makikita? Hindi niya alam na natatanaw lamang ito ni Yang Kai dahil sa hindi sinasadyang sulyap. Ang lahat ng ito ay talagang nagkataon, kung hindi dahil sa sulyap na iyon, si Yang Kai ay naloko ngayon. Si Boss He ay isang matalinong tao, masasabi niyang may ipinahihiwatig si Yang Kai, hindi niya maiwasang magtanong ng may kainahinala. Little brother, ano ang kinakanta mo? Tila tina-target ni Yang Kai si Sassafras, paanong hindi ito nakita ni Boss He? Umiling si Yang Kai at hindi sumagot, hindi niya ito itinuro, patuloy lang siyang tumingin kay Sassafras. Junior brother, nakikita kong matapang kang tao, ngunit ngayon, ginagawa mo ang hustisya para sa langit, bakit ka nag-aalangan? Tsaka may kasama ka na brother, anong kinakatakutan mo? Ano ang kinakatakutan ko? Tumawa si Sassafras na medyo kumislat ang mukha na parang kinakausap ang sarili. Ano ba ang kinakatakutan ko? Hindi ba pumatay lang ng tao? Sinong hindi pa nakapatay noon? Para bang ang pag-amin na hindi pa siya nakapatay noon ay magpapababa sa kanyang ulo sa harap ni Yang Kai? Si Sassafras ay binata pa rin kung tutuusin, pagkatapos ma-provoke ni Yang Kai, hindi siya makaalis sa sitwasyong ito. Pinatigas ni Sassafras ang kanyang puso, tumingin siya sa dalawang lalaki sa lupa na may nakamamatay na tingin. Nang magtama ang mga mata ni Sassafras ng dalawang lalaki, alam nilang magiging masama ang mga pangyayari. Ang batang ito ay naloko ng iba, wala na siyang malay. Junior brother, tara na. Patuloy na pinapaypayan ni Yang Kai ang apoy. Huminga ng malalim si Sassafras, dahan-dahan niyang tinago ang kanyang ulo. Nang makita ito ng dalawang lalaki, agad nilang nalaman na hindi maganda ang sitwasyon, nanganganib ang kanilang buhay. Paanong nagpipigil ang lalaking tumulong sa dalawang lalaking ngayon lang? Agad siyang tumalon, itinuro ang ilong ni Sassafras at sinabi. Sassafras, taksil kang bata, napagkasunduan nating pumunta kaming magkakapatid sa his rice store para manggulo, tapos pupunta ka para tulungan si Boss He sa sitwasyong ito para makuha ang kanyang pabor. Ngayon gusto mong gumawa ng kilos sa kapatid ko, mas masahol ka pa sa baboy o aso, basura ka na lumaki sa tambak ng basura. Kalokohan. Si Sassafras ay napahiya sa galit matapos ilantad sa harap ng lahat. Tumisi ang lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na maaapektuhan ang sugat nito sa mukha. Hindi niya napigil ang mapaiyak at tinakpan ang bibig. Sumipsip siya ng malamig na hangin sinabi. Magkakalalakihan at kababaihan, pumunta ngayon ang kapatid ko sa his rice store para manggulo, lahat ng ideya at galing sa batang ito. Nakatingin siya sa anak ni Boss He, pero hindi niya gusto siya, kaya naisip niya ang ideyang ito.